Magandang araw mga kaibigan. Malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon tungkol po sa pagdating ng bangkay ng dalawang bayani nating piloto, yung namatay sa crash sa Bukidnon noong March 4. Sila po yung pinaka-the best pilots natin sa Philippine Air Force dahil piloto ito ng fighter jets. Yung pagkasawi nila sa Bukidnon, malungkot na bagay na yon. Ito, mas dagdag nakakalungkot. Dumating sila sa Villamor Air Base Pasay ngayong araw. Bigyan sana ng value yung parangalan. Kaya lang, ang Commander-in-Chief absent, hindi siya dumalo, hindi siya nakasaksi sa arrival honors, pagpupugay sa dalawang bayaning piloto. Yun po ang dagdag nakakalungkot. Ito sa GMA News Online. By Ted Cordero, published March 8, 2025, 3:37 p.m. So, pagulang, sabi, remains of ill-fated FA-50 jet pilots arrived in Pasay City. The remains of two pilots of the ill-fated FA-50 fighter jets arrived at Villamor Air Base on Saturday. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was not able to attend the arrival honors for Major Jude S. Salangoy and First Lieutenant April Jan Dadulya due to an urgent matter. Tandaanan po natin yon, discuss natin ano po yung urgent matter na mas importante pa kaysa yung pagpupugay sa kabayanihan ng dalawa nating piloto. Special Assistant to the President Anton Lagdemeo represented the Chief Executive. On Friday, the Philippine Air Force paid homage to the two airmen. Ito ang pahayag ng Philippine Air Force. Both brave fighter jet pilots lost their lives in a fatal crash at Mount Kalatungan, Bukidnon during a tactical night operation in support of ground troops on March 4, 2025. So, mga bayani po itong dalawa. Tactical combat mission yung kanilang isinagawa yung gabing iyon dahil sa kalaban ng ating bansa, mga rebelde, at dito na nasawi itong dalawa nating bayani. Ano ba yung urgent matter na dahilan bakit hindi naka-attend sa arrival honors ang Commander-in-Chief? Pakipaliwanag. Calling Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ano ba yung urgent matter? Ano ba ang mas importante pa kaysa yung pagbibigay parangal sa namatay nating bayani? Katulad din ito nung SAF 44. Nung ang Presidente Noynoy Aquino, hindi rin siya sumalubong. Wala siya sa arrival honors ng ating mga bayaning SAF 44. Nasaan siya? Mas mabuti pa nung Pinoy administration dahil binanggit nila kung nasaan. Correct me if I'm wrong, parang nag-attend ang Pangulong Aquino sa inauguration ng bagong planta ba ng isang car company. I'm not sure kung it's a Japanese car company somewhere in Laguna or Batangas. So nagpunta doon ang Pangulong Aquino at iba ang pinadala niya para salubungin, bigyan parangal ang namatay ng ating mga bayani na SAF 44. So ito,
dalawang pinaka-the best pilots natin. Ang mga piloto sa Air Force may kanya-kanyang kategorya. Helicopter pilots, may transport pilots, may rescue pilots. Ang pinaka-matindi, the best among the craft are fighter jet pilots. Hindi ka magsilbi, hindi ka ma-admit na mag-training ng fighter jets pag hindi mo na dapat napagdaanan mo itong ang daming mga requirements. Yung talagang pinakamatatalino, pinaka-bright ang magsisilbing fighter jet pilots natin. At ito na nga sila, nagsakripisyo na sila ng buhay. Bakit hindi man lang bigyan ng pagpapahalaga ng ating Commander-in-Chief? Ano ba yung urgent matter? Hindi ko yun maintindihan. Urgent matter. Hindi katulad ni Pangulong Duterte noon, kahit kafgu ang nasasawi, inambos ng mga NPA, kafgu. Ang Pangulong Duterte, tandang-tanda ko yung mga video footages na nandun siya, pinunta niya sa malayong lugar sa Davao Region. Binibisita niya ang mga kafgu na namatay, pulis, sundalo, ordinary soldiers, policemen, kafgu. Binibisita ng dating Pangulong Duterte. Dito mo makita ngayon ang kaibahan ng leadership Duterte versus Marcos Jr. Ang pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga men and women in uniform. Kaya nakakalungkot, nakakadismaya. But then, wala tayong magawa dahil prerogative ng Commander-in-Chief. But ang hindi ko maintindihan, ano yung urgent matter? Example, meron bang naka-schedule? Example, head of state, presidente ng Amerika, imimit ng Pangulo sa Malacanang, baka pwede. Ano ba? Urgent matter that involves the security of the state. Wala naman. Ano bang mga emergency situations ngayon na dapat nandun ang Pangulo? Anyway, bahala na po ang taong bayan na maghusga kung ano ba itong hindi na natuto. Pinoy style, Marcos Jr. style. Pinabayaan lang ang mga bayaning piloto na namatay, hindi man lang sinalubong. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Laking tulong nyo sa Tribong Talaandig dahil ang sweldo natin sa channel nito is tinutulong natin sa Tribong Talaandig. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Ngayon nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko dire sa saging lakatan ni Manoy Nore. O ako silang bisitahon. Mayong buntag nang. Ayong buntag. Oo. Nagaon sa man mo diya nang. Mag-abuno mi sa among saging lakatan. Nagabuno mo. So muna ni Manoy ang una ni mo Manoy nga tanom nga saging lakatan Manoy. Mauna ni. Una na ako gitanam. Pila ni tanan ka punuan Manoy ang una ni mo nga tanom? 30. 30. Oh, daghan-daghan gyud. Daghan ni nga kuan. Oo, so hapit na gid ni siya mamuso. Kapit na. Kapit na gid muso. Hulyo karon naa ni puso. Mga Hulyo na ni puso. Naa na. Oo, kining 30 nimo kapunuan. Kaning 30 ka punuan. Oo, kay mga dagko naman. Mga taas na dagko na kayo. Oo. So, apil sa kuan kanang ulahi nga imong gitanom Manoy nga saging lakatan, pila ni tanan kapunuan? 202. 202 apil sa ulahi. Oo, kapila sa ulahi. Oo, so mao na ni ang saging lakatan ni Manoy Nore. Nga 202 tanan. 30 ang nauna niya nga tanom. So nautruhan pa gid niya
ug mao na ni ang yang gipadaghan nga iyang saging lakatan. O mga tambok yun ang tanom ni Manoy Nori nga saging lakatan. 200 to tanan. Unsay mong maistorya na ang guwahin sa padayon sa pagtabang sa abono ug sa puradan ug uban pa nga magamit nato sa saging? Magdako akong pagpasalamat sa nagtanaw og video nga mopadayon ang pagsuportar kanamo og paradan og abono og sa Ginoo nga Oo. makapas suportar gyud sa pagpaeskwela sa akong mga anak. Oo. Sige nang, salamat. Og salamat sa Ginoo. Oo.